po sa ating lahat na ito na naman ang inyong lingkod na si Len para sa ating ika-230 first day na ating sharing ng devotion video. And thank God it's Friday. Ayan, alam naman natin na sobrang pinagpapasalamat natin at medyo maaga po tayong nakapagpahinga ngayon. At dahil maaga tayong naghapunan. And thanks God because tomorrow is Saturday and Sunday. Ayan naman ang ating day off kung saan atin na naman i-glorify at i-worship ang ating Panginoon. But bago po tayo magpasimula ng ating share na devotion video, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Let us pray. Amin namin Diyos na makapangyarihan at narito po kami pinupuri, pinasasalamatan at dinadakila kayo sa buhay, kalakasan at hiningan na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Salamat din po sa trabaho, Panginoon, na nagiging dahilan, Panginoon, ang aking mga amo, Panginoon, na pinaglilingkuran, Panginoon, being their servant, Panginoon, na makapag-provide, Panginoon, para sa pangangailangan ng aming pamilya, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa pagdako na naman namin muli sa pagbubulay-bulay na inyong mga salita o daily devotion na ito, Panginoon, ay maitaas at mapapurihan kayo sa aming buhay, Panginoon. And let your light shine upon us, Panginoon. Hindi po ang aming glory at kaningningan ang makita, ang talino namin, Panginoon. Ngunit ang karunungan at ang wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon, ang siyang mapakinggan at mapanood ng mga taong manonood o makakabasa nito, Panginoon. Dalangin din po namin na kayo lamang ang may kakayang magpabago ng puso, isip, kaluluwa, Panginoon, at espiritu ng bawat isa sa aming Panginoon. Na kahit anong pagmamatigas ng bawat isa, Panginoon, ay talagang mayroon at mayroon kayong gagawin, Panginoon, upang ito ay lumambot, Panginoon, at makilala kayo at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon, ng bawat tao, Panginoon. Dinadalangin din po namin at patuloy na pinasasalamatan ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Golgota o Kalbaryo, Panginoon, para tubusin kami sa aming mga kasalanan at karumihan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang siyang kumilos, Panginoon, sa gagawin namin ito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na kagaya sa inyong salita, Panginoon, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, Panginoon. At alam namin na ang mga pagpapala ninyo, Panginoon, ay hindi matatawaran, Panginoon, hindi masusukat ng kahit anumang kayamanan dito sa mundo, Panginoon. Ang pagbibigay niyo sa amin ng malakas na katawan, ng trabaho, Panginoon, ng peace of mind, Panginoon, and lahat po nawa ng fruit of the Holy Spirit ay lagi naming magawa at maranasan, Panginoon. Tinataas at pinapapurihan ka po namin, Panginoon, at ang banal na Espiritu ay pinasasalamatan din po namin sa patuloy na paggabay, Panginoon, upang ang aming magagawa ay sang-ayon lamang, Panginoon, sa inyong kalooban at hindi sa sarili naming kagustuhan lamang, Panginoon. Tunay na ang inyong mga plano, Panginoon, at ang inyong itinakda na mangyari sa bawat isa sa amin mula pa nang mabuo kami sa sinapupunan ng aming ina, Panginoon, ay itinakda niyo na, Panginoon. Kaya patuloy kaming magtitiwala, and we know, Lord God, that Emmanuel, you are always with us. Ikaw mataas at mapapurihan sa aming buhay. This we pray in the Lord Jesus Christ. Amen. Yeah. So, narito na po tayo sa Lucas 22:38. So, ito po yung sinasabi. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na iyan, tugon niya, sabi daw ng Panginoong Yesus. Message, may sinabi at pinakitang 2 tabak ang mga alagad sa Panginoong Yesus at sinabi niyang sapat na ang mga iyon. Application, kahit wala pang ideya ang mga alagad kung saan at ano ang paggagamitan ng tabak na ipinahanda sa kanila ng Panginoon, ay sumunod pa din sila. At ang 2 tabak na nasa kanila ay sapat na daw. Gaya sa naunang paliwanag, ang salita ng Diyos ay may 2 tipan, ang bagong tipan at lumang tipan. Sa mga lubos na nagsasaliksik tungkol sa Biblia, alam nila at napatunayan na sa simula pa lang ay naroon na ang Panginoong Yesus, ngunit siya ay nasa salita at mga hula pa lamang. Sa bagong tipan siya nagkatawang tao at nakasalamuhan ng mga tao. Masasabi ba na ang bago lang ang mahalaga? Hindi, dahil ang 2 tipan ay mahalaga at magkaugnay. Binubuo nito ang lahat tungkol sa Panginoong Yesus at sa ating mga tao.
Dahil ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Yesus para sa atin ay sapat na para sa paglilinis sa atin. Wala na tayong kailangang idagdag pa sapagkat tinapos na ng Panginoon lahat. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, number 2 or dalawa, di ba yan nga yung representation. So, ang Holy Bible or ang ating Biblia na ginagamit ay mayroong dalawang tipan, di ba? So, sabi nga, ang salita ng Diyos ay parang double-edged sword. Kaya parang pwede na rin natin sabihin na magkabilay talim ng isang tabak, di ba? So, yun, yung sabi natin, parang makikita natin yung connection na bakit significant na ng pagkasabi ng mga alagad na meron silang dalawang tabak ay sabi ng Panginoong Hesus ay sapat na yun, di ba? So, kahit walang idea yung mga alagad, saan ba natin gagamitin ng tabak na to? Meron ba tayong kailangang saksakin or meron ba tayong kailangan ba nating ipagtanggol ang sarili natin o kailangan ba natin ipagtanggol ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga tabak na ito, di ba? Kaya parang sa atin din, sumasalamin sa buhay natin, di ba, na kahit hindi natin alam kung ano yung plano ni Lord sa atin, pero patuloy na sumusunod tayo sa ating Panginoong Yesus that we live our life to the fullest. Ayan, at syempre, iwasan natin na sa pag-live natin ng life to the fullest is we are obeying, following the Lord, and syempre, doing the greatest commission to go therefore and make disciple of all nations, di ba? So, nung pagkasabi ng Panginoong Yesus na sapat na yan, yung dalawang tabak na meron ng kanyang mga alagad, so, mabivisualize mo dun na yun na nga, ang nire-represent niya is yung maaring yung dalawang tipan ng Biblia, di ba? Merong Old Testament and New Testament or lumang tipan at bagong tipan, di ba? And bawat parte noon ay importante o mahalaga, di ba? Dahil yun nga, may mga nagre-research na tayo din bilang nare-research din natin tungkol sa mga bagay. Nakikita natin na talagang sa pasimula pa lang, bago pa man likain ng Panginoong Diyos Ama ang mundo, ay nariyan na ang salita, di ba? Dahil sinabi ng Panginoong Diyos na let there be light, let there be water, di ba? Let there be light and the dark. Di ba, pinaghiwalay ng Panginoon Diyos Ama lahat. At yun ay meron siyang sinabi. Kumbaga, there is a word na namutawi sa bibig na ating Panginoong Diyos Ama. Kaya nangyari at naganap ang lahat ng meron dito sa mundo, di ba? So, yun na. Ang ating Panginoong Yesus ay salita. Sabi nga sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word dwells among us, di ba? So, yun na. Nangyari na siya sa New Testament. Kung sa lumang tipan, inihula pa lang siya nila Prophet Isaias, di ba? Na merong ipapanganak na isang birhen. At yun nga ay nangyari at a few years ago, di ba? Na noong panahon nila ang nasusulat pa lamang ay ang Torah, ang tinatawag na lumang tipan. Hindi pa siya talagang naililimbag na hindi kagaya sa atin ngayon na merong talagang Bible na maaari mong hawakan na physical Bible at meron ding mga nasa Google na pwede mo nang i-research ang iba't ibang mga translation ng Bible verse na gusto mo, di ba? So, para sa akin, ayan, yan yung representation ng tabak. Yan ay yung word ng ating Panginoon Diyos. At saka wala naman talaga tayong ibang pwedeng pagbasehan ng ating pananampalataya. Kung hindi dahil sa mapapakinggan natin ang mga salita. Ito ay maaaring makasugat ng ating puso at damdamin, pero kapag nasugatan ng ating puso at damdamin ay dapat this should go to a good change into our life, di ba? Hindi for a bad change na, ay, natamaan ako dun sa word ni God na yun, magiging masama na nga ako or magagalit nga ako dahil parang pinatatamaan ako, di ba? Kung sakali mo ikaw ay natamaan sa napakinggan mong preaching o word ni God, dapat ang magiging epekto nun sa iyo ay magbabago ka ng mabuting pagbabago, di ba? Dahil syempre, bilang isang magulang, ang Panginoong Diyos, ang nais niya sa atin ay lagi tayong maging ligtas, lagi tayong maging kaaya-aya sa mga tao at sa kanyang harapan, di ba? Ayaw ng Panginoon na dinudungisan natin ang ating sarili dahil kaya nga niya tayo nilikha, we are wonderfully and fearfully made.
and tayo ay kawangis ng ating Panginoong Diyos. So kapag dinudumihan natin ang ating sarili, dinudumihan natin ang ating pagkatao, dinudumihan natin ang ating spiritual life, is nasasaktan ng ating Panginoong Diyos doon, dahil parang kumbaga nababaliwala yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus, na di ba sabi nga ng Panginoong Yesus ay sapat na yung 2 tabak, di ba? So, yung ginawa ng ating Panginoong Yesus na pag-aalay ng kanyang buhay upang matubos tayong lahat, hindi ng isa, hindi ng 2, hindi ng nakararami, kundi ng buong sangkatauhan. Ayan, hindi pa man napapanganak o napanganak na, during the time na sinabi na ating Panginoong Yesus yun, ay talagang dapat at marapat lamang na pasalamatan natin ang ating Panginoong Yesus, dahil kahit anong gawin nating kabutihan, hindi sasapat at hindi makakapantay sa ginawa ng ating Panginoong Yesus na sakripisyo para sa ating lahat. 'Di ba? Doon pa lang makikita natin na, ay grabe, sobrang mahal na mahal ako ng Panginoong Diyos Ama. Dahil isipin mo yun, ang dami-dami kong mga karumihan, ang dami-dami kong mga kasalanan, ang dami-dami kong mga pagsisinungaling na ginawa, ang dami kong talagang, kung pwede lang, itapon na ako sa malayong lugar dahil sa sobrang sama ko, diba? Pero ang ating Panginoong Diyos, as long as lumapit ka with a humble heart, na ikaw ay tunay na nagsisisi, and you wanted to have change in your life, na you change for the better, yung mas nakalulugod na sa paningin ng ating Panginoong Diyos, diba? Dahil we never know kung gaano lang tayo magiging katagal na magi-stay dito sa mundo, diba? Kaya nga, dapat yung buhay natin, we live life to the fullest in serving God, serving others, nagdi-disciple tayo ng ating kapwa, di ba? Meron tayong naakay patungo sa pagkakilala at pagkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. We share our time, treasure, and talent to others din. Dahil sabi nga, kung ano ang ginagawa natin sa kapwa natin, ay parang ginagawa na rin natin sa ating Panginoong Diyos. Nakikita yan ng Panginoon, wala tayong pwedeng itago sa Kanya. And kapag oras na natin para lisanin ang mundong ito, ay nawa ay lilisanin natin ang mundong ito na walang regret, walang pagsisisi, na bakit hindi ko nagawa to, bakit hindi ko minahal to, bakit hindi ko pinatawad to, di ba? Na wag sanang mauwi sa masasabi nating huli na ang lahat. Sayang, di ba? Much better na sa bawat araw ay talagang sinusulit natin ang ating moment with the Lord, di ba? And ayun, kagaya din sa sinabi din sa salita ng Diyos sa Matthew 4:4, nung tinempang ating Panginoong Yesus ng demonyo or ni Satan, after niyang mag-fasting ng 40 days or prayer and fasting, ay sinabi ng ating Panginoong Yesus na hindi lamang sa